Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Roson. Kasama pa rin po natin si Yusek Fernando Manalo ng Department of National Defense. Kasi yun ang nagiging alegasyon na kaya napaboran ito, tinrabaho, at isa sa mga nagtrabaho, kayo, kaya naging negotiated itong bid na to dahil design yung bidding to fail para mapaboran yung RASI dahil kayo ay dating agent nung RASI. Kagaya ho ng sinabi ko, siguro dapat talaga nagpapatunay nun yung nag-a-allege, no? But just the same, kung kayo po yung nandito, paano yung papatunayan sa amin na hindi naman kayo talaga naging in any way connected sa RASI? Bago ko sagutin Please, yan, yes, sir. ipaliwanag ko muna that there is no way na in the conduct of the bidding and negotiation, may impluwensya ko yung miyembro ng Bids and Awards Committee. Okay. At in front of the many observers na nandoon. Bakit nyo naman nasabing hindi nyo ma-influence? Ang miyembro ng Bids and Awards Committee ay 5. 3 executive staff ng Department of National Defense. Second, third, and fourth rank. In rank, ako second, yung isa is third, assistant secretary, and then may director. Sa Armed Forces ay senior officer of the Armed Forces. May provisional member pa ang Philippine Air Force na vice commander. Hindi kami yung nagtatrabaho sa isang opisina na pwedeng mag-usap-usap upang sabihin ko na ganito tayo. Okay. Hindi kami nagmi-meeting informally. Nagkikita-kita lang kami doon. So, ibig sabihin, hindi nyo kakilala sila ng parang close na or nagkakausap, nagkaka-meeting outside this kind of situation? And then, ang proceedings is, we have the secretariat, we have the technical working group, na siyang nagdi-discuss, siyang nagbi-brief. And then, the job of the chairman, ako yun, will just to ask any comment from the member. There will be discussion that will follow, and then a recommendation will be made by a member, starting from the technical working group. Then the member will comment. I move for the approval. It will be seconded or otherwise. Halos wala ako doon sa. Ako'y parang taga-kumpas lang. Ako'y taga-bagsak lang nung pagka it is the member so and so move for the approval of the recommendation. So who moved for the approval of the recommendation? The member, any of the member. But in this case, sir, sino po ang mahaba kasi itong proseso na ito. So a document will be presented by the technical working group. The technical working group will tell the body that the document submitted is compliant to the requirements. Then the member, one of the members will say, I move to declare the company as pass for item so and so. It will be seconded. Then I will say, it has been moved and seconded that the company be declared as pass for item. So hindi kayo yung nagmo-move? Hindi ako nag-move. Then I will ask any other objection. There being none, the recommendation is deemed approved in front of the observers and many others. Pero siyempre, pwede naman kayo mag-usap bago yun. I cannot do that to the yung mga members na yun. Yung mga member, you cannot do that. Hindi nyo naman tinawagan. These are not the people na pwede mong ganun ng basta. Kasi yun ang doon, parang yung pagiging chairman ninyo, may impluwensya. Yun ang sasabihin nila. Diba? Dahil, syempre, kayo yung chairman. So, hindi in any manner, sinasabi niyo dito, hindi in any manner, pwede ninyong impluwensyahan sila? Hindi talaga yung hindi papayag yun. Yung mga senior officer sa Armed Forces, mga career, mga opisyal yan na nag-aambisyon na maging general, nag-aambisyon na mag-occupy ng mataas na posisyon. Kasi, but you're the chairman, syempre yung tatak na chairman, may impluwensya yun. Not.
kahit tanungin mo lahat ng mga naging chairman ng Beach and Awards Committee, napakadami diyan. Inyong bidding dito sa sinasabi mo, kahit tingnan mo yung inyong chairman, the chairman will never, I do not know in the civilian, in the government. Pero dito sa instance na to, ang kasing pinupuntahan nga, gaya na sinasabi ko kanina, dahil naging agent kayo or kayo ay naging bahagi ng RASI before. Hindi ako I was never an agent of RASI. Nagkita lang kami diyan during the bidding and wala kayong kakilala sa RASI kahit na wala akong kakilala kahit na sino sa RASI, kahit na sino doon. Bakit kilala kayo ni Rodora Alvarez? Dahil nga dito dahil dito lang kami nakilala. So yung lahat ba ng sinasabi niya ngayon na aligasyon walang totoo doon kahit isa. So kahit na papaano hindi kayo naging bahagi in any manner or connected in any way. So if merong kayong connection sa RASI, siguro naman may matitrace itong mga nag-a-allege na one way or the other pwedeng ipresenta para magpakita ng inyong connection with the company before. That's correct. So you don't even know the owner of RASI from Adam? You don't know him from Adam? Yeah. So hindi niyo talaga, not in any way? Not in any way. So you have not met him before? I have not met him before. All right. So ito bang sinasabi ng Miss Alvarez? Ano ba ang papel ng Miss Alvarez doon sa RASI? Well, local siya yung counterpart parang gano'n? Local representative siya yung and based doon sa letter na pinadala ng RASI, in charge siya doon sa operation sa Clark during the assembly. And in fact, nagkaroon sila ng agreement to put up a local company dito. So that yung budget na ipapadala ni RASI ay doon papasok sa company. Is that the way government deals with this kind of mga negotiations? Well, nothing will prevent the company from designating a local representative so that siyempre mga foreigner yan gusto nila na may mga makakausap sila dito. May mga communications na pwedeng ipadala sa kanila para makaabot agad sa kanila. Anong misgivings ninyo dito kay Alvarez? Bakit parang kayong pinunterya? Well, honestly, hindi ko alam kung... Nagulat na lang kayo ba? Nagulat ako na... Kayo ang sinaklet bigla? Sinaklet. Probably, dahil ako yung chairman. Oo. And kung matindi ang galit mo sa supplier, at sa tingin mo the only way magagawa mo yung gusto mo sa supplier, magdamay ka ng... So parang infighting ito sa kanila, ganun ba? That's exactly. Oo, dahil parang na kayo ang sinaklet para mabaliwala itong lahat na itong mga usapin. Based doon sa nagbigay ng kanyang testimonya si Mr. Rice doon sa Senado. At sinabi niya lahat doon ang tunay na dahilan ng hindi nila pagkakaroon. Pero sir, ang ano ngayon dito is mabigat ho kasi yung dahil kayo ang nasasaklit. Pangalan ninyo yung what do you intend to do para kumbaga to stop this naman ni Alvarez kung sinasabi niyo na lahat can you categorically say that everything that she said and the statements na ibinabato niya sa inyo ay talagang kasinungalingan? Yes, I categorically deny what she said at lahat ng iyan ay pawang kasinungalingan lamang. So paano niyo babalikan siya diyan? Well, may mga statements siya na sinabi doon sa mga interview nila na libelous. And ako'y nag-file na ako ng sa ngayon dalawang habla yung aking ipinail sa Quezon City. Okay. So nakapag-file na po kayo ng dalawang libel cases against dito kay Rodora Alvarez. Alright. Sir,
Ano ho ba kung na-review po ninyo yung SONA ng presidente, naano nyo ho ba yung sinabi ng presidente about the delivery of UH-1H na helicopters? Yes, oo. So, aware po kayo na ang binanggit ng presidente na papunta sa delivery, on the way to delivery ay yung UH-1H. Ang dineliver ho sa atin ay UH-1D. Ano ho ba yun? Later ho ba dumating yung information about UH-1D? Kasi bakit ang binanggit ng presidente ay UH-1H? Was he misinformed? Hindi naman. Yung kasing, alam mo, yung UH-1 na decision, yan ay nag-umpisa pa nung 2006. Yes. Dahil nga, may mga offer na ibang variant na mas advantageous kung ating tatanggapin. Gusto kong ipaliwanag na yung UH-1 is a generic, is a generic. Nung i-open natin for other variants, hindi ibig sabihin noon, tinanggal natin yung UH-1H. Yes. Na-accommodate lang natin yung ibang variant kasi may opportunity na makakuha tayo ng mas advantageous to the kasi parang merong UH-1D, may UH-1H, may parang gano'n. Yes. Pero UH-1 lahat yan. Yeah, lahat Kaya yan. lang parang nagbabago siya doon sa letter na kasunod. Correct, yung nomenclature. Na nag-signify naman ng kanyang model. Yes. And siguro year manufactured or year made. Ganun ba yan? Hindi naman. Kasi yung features or specifications. yung kasing UH-1D na deliver, ito ay ginawa ng Germany. Okay. Ginawa ng Germany. Ang UH-1, isa sa pinakamaganda na sigurong helicopter na develop worldwide. Napakaganda. To a point na ang ibang bansa ay nagkaroon ng interest na bumili ng maramihan, ay instead na bumili sa US, humingi na lang ng right to manufacture. Okay. Katulad ng Germany. Ang Germany, dahil ang kanilang manufacture mahigit na 300 na UH-1D. Oo. So UH-1D. UH-1D, Pagka UH-1D, puro itong mga UH-1D ang Germany. May UH-1D din ang US. Okay. May UH-1D din ang US. Na sila ang nag-manufacture. Na sila yung nag-manufacture. Alright. So, bibili ka ng 300, bakit siya bibili ng 300? Pwede naman tayong pumasok doon sa kontrata na magkaroon tayo ng manufacturing agreement. Yung aming kailangan, kami na yung bibili, bigyan mo kami ng lisensya. Gagawin naming design, yung design ng UH-1H. Yung UH-1H ng US ay minanufacture yan between 1966 and 76. Yung 1H. Yung 1H, oo. Yung UH-1D ho? Yung UH-1D ng Germany ay nakakuha sila ng license from 1967 to 1981. Sila nag-manufacture. Alright. Ito kinuha natin, UH-1D. UH-1D ang i-deliver. Itong dineliver sa atin. Yes, oo. Pero talagang ang order ba natin, ang agreement natin, itong 1D ang dadalhin sa atin? Hindi. UH-1, ang generic yung ating... Okay, so UH-1. Basta't ang... So wala akong specific, na UH-1H, UH-1D? Wala. Pero hindi ba nagkakaroon ng pagbabago yan sa... Parang, alimbawa, features, kasi yung parang kahit sa camera, pagka nabago yung letter, naiiba yung features niya. Hindi ho ba ganon? Ang nagdi-dictate dyan is yung technical specification. Which is the UH-1. No, the technical specification that was formulated by the technical working group is generic. Okay. In other words, UH-1H yan, UH-1D, UH-1Y,
basta't pasado ka dito pasok ka Pumasok dito doon sa specifications, technical specification. Technical specification. So tinatanggap natin whether yan ay kahit anong UH1 model, Yes. as long as it's UH1, Yes. na pumapasok sa technical specifications natin. Yes, that's correct. Alright, so whether it's 1D or 1H, pagka nag-comply dun sa technical specifications, that will be accepted. Yes, that's correct. So, was the President informed about that? Why did he specify UH1H in his SONA? Well, there were meetings that we had that we informed na may ganitong mga consideration dito sa pagbili ng helicopter na ito. But kasi yung understanding niya, yung unang-una is UH1H, yung the changes was made in view of the advantage kung i-open mo to other variant. Hindi na siya nasabihin kasi generic naman wala namang hindi naman sinabi na hindi na ho UH1, UH1D. Hindi naman namin sinabi na UH1D na ho. Ang sinabi is UH1, hindi pa maliwanag kung ano yung dadating na So it could have been like that. Hindi ho ba pwedeng na i-advise ng Presidente, lagay ho natin, sabihin nyo sa SONA nyo, UH1. Kasi it can be 1H, 1D. So, ang best way is to put UH1. Diba? Dahil yun naman yung hindi ho ba na-overlook na din ho yun? Probably doon sa pag-bet ng yung speech sa Iguan. Kasi parang yun na sinisilip. Sinabi ng Presidente, UH1H, UH1D. Pero mas matanda ho ba ang UH1D? Kesa sa 1H? Hindi. Sabi ko nga sa iyo, yung ang US may UH1D, may UH1H. Ang UH1D ng US, naunang mas matanda kaysa UH1H ng US. Okay. Dahil yung naunang ginawa yung UH1D ng US. Sabi ko nga, yung UH1H, ginawa yan simula 1966 to 1976 yung UH1H. Nakakuha ng license to manufacture ang Germany 1967 to 1981. So yung UH1D ng Germany is pwede mas bata kaysa UH1H ng But US. Yung actual delivery sa atin, yung bang UH1D na dineliver ho sa atin ay mas bata kaysa doon sa... Definitely, kasi nahuli siyang minanufacture. Alright, so itong UH1H ay 1D na dineliver sa atin, hindi totoo na obsolete na yung kanyang mga parts? Hindi naman. Kasi if you have parts for UH1H, you have parts for UH1D. So lahat ho nitong mga nasisira ay mayroong mga parts available. Yes. So ito hong ngayong ginawa nila dito pagdating, kasi pinaandar pa nila di ba? Parang dinisassemble para sa delivery, ilagay sa container. Tapos pagdating dito, nung binuo, nagkaroon ng problema yung iba. Yes, mayroon ding nagkaroon ng problema. And then inayos po nila. Binili nila ng ibang mga parts para mapaandar nila. And ngayon, nung i-accept natin, ay in good condition na siya talaga. That's correct. Alright. Sir, ang isa lang ho, lagi, alam nyo, pagka talagang bilihan ng mga ganyan, para sa kotse, no? Pag umidad na yung kotse, parang marami na nagiging problema. Hindi ho tayo ba talaga tumatarget na sa anumang mga pinoprocure natin na bago ang kuhanin natin? Yan ang gusto natin. Gusto natin is bago. Kasi parang mas reliable or di ba? Kahit sa mga piloto, wala naman sigurong piloto na hindi gustong lumipad bago. Exactly. Kaya lang yung capacity natin to procure. Ang binili natin yung ating Bell helicopter na 8 na bago na madi-deliver siguro by next month lahat yung 8. Ayun ay nagkakahalaga ng about 550 million pesos. Ang bawat isa. Yun talaga kung meron tayong pagkakataon na bumili, pwedeng yun na yung maging standard utility helicopter natin. But it will cost the government at least 500
500 to 550 million apiece. Pero ibig sabihin ho, kasi kaya lang naman pinag-uusapan dito yung bago kontra sa refurbished, yung reliability ng gamit. Doon ang una, sabi nyo nga, buhay ang nakasalalay ho diyan, di ba? Tapos yun namang buhay din ang ipinagtatanggol. Parang sa mga ganitong kasiselan ho ng mga parang sabihin nating trabaho, hindi ho ba talagang mas practical na ang kukuhanin natin brand new kaysa kumukuha tayo lagi ng refurbished na madalas nagiging sakit ng ulo? Hindi, yung practicality, hindi, sa akin kasi is understandable that na ang bilhin natin is second hand, yung refurbished. There is nothing wrong in buying a refurbished. Kahit yung mga ibang bansa, hindi naman tayo bumibili lang ng refurbished. Lahat siguro may bumibili din yan ng mga refurbished. And there is nothing wrong. And buying refurbished as part of our modernization is mandated by law. Pwede kang bumili ng refurbished, number one, basta it will meet the operational requirement of the end user. Number two, may magagamit mo pa yan for the next 10 to 15 years. Number three, it has undergone a service life extension program, and the price is reasonable. So yan yung mga consideration bago ka makabili ng refurbished. And yung maintenance na ginagawa natin dito sa mga eroplano, hindi naman yan katulad ng maintenance na ginagawa natin sa kotse. Sa eroplano, pagka dumating yung time na kailangan mo na siyang paltan, kahit lumilip, okay pa siya, papaltan mo siya dahil oras na para siya palitan. Hindi basta, yan ay bago sa umagang-umaga, bago paandarin. Kinakailangan permado yan ng qualified personnel to release the aircraft. And then, i-run up, titingnan lahat, bago pa yan permahan na release for operations. Ibang klase yung maintenance. At yan ay ginagawa natin on a daily basis. So, yung bago, kung bibili tayo ng bago, ay maganda yon. Pero there is nothing wrong kung refurbish ang yung bibilin. Ang pinag-uusapan dito is capacity. Sa katulad nating bansa, kung kailangan mo, napakadaming helicopter ang kailangan mo. Yung ating 1.2 billion, ilan lang ang mabibili? Dalawa lang. Kung bago yung bibilihin, dalawa lang. So dahil yun lang ang budget na-release. Magtyaga muna tayong mamaluktot habang ang kumot maiksi. Maiksi pa yung kumot. Pero ito ngayong problema natin kasi 7 lang yung na-deliver and magkano pa ho ang perang natitira natin doon sa budget natin na 1.2 billion para doon sa mga choppers? It will be probably mga 800 or between 700 to 800 million pa ang... So, magkano ho ba yung 7 na bayaran natin sa 7 It will be about, siguro about 300, between 300 to 350 or 70 million. So, kailangan ho natin ngayon mag-purchase pa noong kakulangan doon sa... Kasi supposed to be 21 units po ang kailangan natin. Hindi lang. Actually... So, it depends kung magkano natin, kung ilan ang makukuha natin doon sa budget. No? So, may remaining pa tayo na 800. So, kung kaya pa natin bumili ng 20 pa doon, we can still do that. Yes. As long as makakita tayo ng mabibili natin na gano'n. So, how do we do that again, sir? Para magtuloy-tuloy yung ating pagpaprocure. So, kailangan na naman natin magpabid ulit ng panibago. Kasi, terminate na natin yung contract natin with them. Well, magkakaroon ng ang request ng RASI is for reconsideration. And kung tuluyan na terminate ang contract, magkakaroon ng arbitration. RASI can invoke its right for arbitration. Or I do not know kung ano pa yung ibang legal How long will rights. this take, sir? Kung halimbawa pag-uusapan natin yung... Kasi parang mayroong motion for reconsideration ang RASI, tapos didinggin pa ulit yan, kung ano man yung... Parang sinasabi nyo, it will take some time pa rin ho para
ma-resolve yung issue whether tuluyan bang ma-terminate yung kontrata nila and blacklist ba sila talaga. So, hindi pa natin alam kung ano ang magiging desisyon. But ano ang timetable po natin? Kasi alam naman ninyo na dumadating na ho ang panahon ng eleksyon. Yeah, oo. Hindi as of now, hindi kita masagot. I think I have to ask our lawyers. But you just inhibited yourself, hindi Yes, po yes, ba? yes. Pero ang gagawa pa din nito ay yung mga kasamahan po ninyo. Yes, yes, that's correct. So ano hong mandato sa kanila na parang, dapat you resolve this within the certain period of time kasi kailangan naman ho din natin na ito ay maituloy. Yeah, may guidance na si Secretary to immediately resolve the issue. So within this period of time ho na mga ilang months, ganon? Yes. Meron na ba siyang sinabi na dapat within this month matapos Si ito? Secretary is as soon as possible yung kanyang mandato. Okay. Kasi kailangan talaga maka-procure. But in the meantime, sabi nga ninyo, wala na kayong kinalaman doon. Hindi ba kayo ang may kamag-anak doon sa sinasabing nag-broker dito? Yung alegasyon na kamag-anak ng DND official ang broker nitong Rasi? No. So wala ring veracity yan. So far, ano ho ang latest sa Senado? Meron pa bang mga gusto silang liwanagin sa inyo o i-close na nila yan? Tuloy pa yung hearing namin sa Senado. Naghihintay lang kami kung kailan Kayo ulit ipapatawag. So wala pa ho kayong schedule ulit para mag-appear sa Senate? Wala pa. So far, all right. Well, wish you good luck, sir, and we do hope that all of these things will be resolved dahil kawawa na naman yung ating mga nasa AFP dahil yung kanilang modernization nahahamper din yung ganito mga instances. Wish you good luck, sir. Thank you very much for being with us. Department of National Defense Undersecretary Fernando Manalo, dito lamang po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.